Magandang tanghali, Rose. Simula pa kaninang umaga ay katamtaman at kung minsan ay pabugso-bugsong malalakas na ulan, ito ngang nararanasan natin dito sa bayan ng Laurel, Batangas. Dahil sa pag-ulang nararanasan, itinigil muna ng Philippine Coast Guard ang isinasagawang search and retrieval operation ngayong araw. Dahil na rin sa epekto ng habagat na pinalakas ng bagyong Krising. Ayon sa PCG, bukod sa mahihirapan ang mga diver sa gitna ng lawa, nagiging malabo rin sa ilalim dahil nabubulabog nito ang mga burak. Nauna nang sinabi ng Department of Justice na handa silang ipatigil ang operasyon kung may pagkakataon na manganganib ang kalusugan at kaligtasan ng mga diver. Samantala, ayon naman sa State Weather Station na Pag-asa, makararanas ng moderate to strong winds ngayong araw sa Calabarzon Region, kabilang na nga ang lalawigan ng Batangas. At moderate to rough naman ang mararanasang alon lalo na sa mga malapit sa dalampasigan. Sa ngayon ay nasa blue alert status ang Batangas Provincial Risk Reduction and Management Council. Kaugnay nito ay naka-activate yung Bravo Protocol o Oplan Alisto ng Batangas PDRRMC kung saan inaatasan ang lahat ng Incident Command Management Post. At yan muna ang ating update mula rito sa Laurel, Batangas. Balik sa inyo dyan, Rose. Benedict, ibig sabihin temporary lang na itinigil itong paghahanap sa mga labi ng missing sabongeros dyan sa Taal Lake. Pero oras ba na bumuti ang kalagayan ng panahon ay i-resume yung kanilang operasyon? Yes, Rose, gaya nga kahapon, umaga kahapon dahil may naranasang pag-ulan ay suspendido muna yung operasyon. Pero bandang alas 2 ng hapon naman kahapon ay nag-resume ulit ang operasyon. At yun din ang inaantabayan na natin, Rose, kung ano yung iaabiso ng Department of Justice na kung itutuloy ba ang operasyon ngayong araw. O malaki pa ba yung bahagi ng hindi nagagalugad ng mga operatiba para mahanap yung mga labi ng mga missing sabongero dyan sa Taal Lake? Rose, ayon sa spokesperson ng PCG ay nasa 4 na quadrant itong pinaghahanapan at ngayon ay nasa pangalawa pa lamang itong ginagalugad nga ng PCG divers at katulong na rin yung remotely operated vehicle o ROV. Kaugnay naman ang kalagayan ng panahon dyan, Benedict, meron na bang napaulat kung mayroong mga kababayan natin na naapektuhan ng anumang trahedya dahil sa masamang kalagayan ng panahon katulad ng pagguho ng lupa o kaya ay pagbaha? Rose, kahapon nagpulong ang Batangas Provincial Government kasama yung mga lokal na pamahalaan at dahil hindi naman masyadong apektado itong lalawigan ng Batangas nito nga bagyong Christine ay mga paghahanda lamang yung mga tinalakay nila doon nga sa naging pagpupulong ng mga local official sa buong lalawigan ng Batangas, Rose. Ibig sabihin niya na hanggang sa mga oras na ito ay wala namang mga kababayan dyan sa lalawigan ng Batangas na kinakailangang ilikas. Oh yes, Rose. Gaya nga nung Oplan Alisto ay naka-standby lang itong mga lahat ng mga Disaster Risk Reduction and Management Council sa mga bayan dito nga sa Batangas at kung may mga ngailangan nga na ilikas ay kaagad naman silang tutugon dito, Rose. Alright, mag-ingat kayo dyan. Benedict Samson nag-ulat ng live mula sa Laurel, Batangas.